Yon! Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 5 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Panibagong dagdag presyo sa LPG sumalubong sa mga consumer ngayong araw ng July. Ronda Pilipinas. Kahit isang buwang libre ang pagdaan sa Cavitex, panibagong dagdag toll malabo pa ayon sa TRB. Unified RFID patuloy na pinag-aaralan. Ronda Pilipinas. Utang ng Pilipinas muling tumaas noong Mayo. Inflation sa bansa posibleng manatiling mababa. Ronda Pilipinas. At mahigit isang linggo matapos magsumite ng resignation bilang DepEd Secretary, Uniteam, may pag-asa pa bang mabuhay sa pagbibitiw ni Vice President Duterte? Alamin mamaya sa isang Siyasat Special Report. Ronda Pilipinas. At mamaya, balita sa Bayong Dagat na 18 katao patay po ito sa sunod-sunod na pagsabog dyan po sa may Nigeria. Ronda Pilipinas. Balitang sports, NBA superstar LeBron James desididong i-renew ang kontrata sa Los Angeles Lakers. Ronda Pilipinas. At balitang showbiz naman, Ryan Bang 2 beses pakakasalan ng kanyang girlfriend. Ronda Pilipinas. At mamaya sa NBI, fixer sa mga ahensya ng gobyerno. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga bang nakakatulong sa utak ang pag-inom ng turmeric? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Oh, kilala nyo naman siguro si Mayor Alice Guo, Si Mayor Alice Guo, suspended ngayon, di ba? Oh, pinag-aaralan na pong sampahan ng kaso ng COMELEC. Ang dami ng kasong isasampa kay Mayor. Oh, dahil sa kanyang pagsisinungaling sa kanyang COC, yung Certificate of Candidacy, yung pag-file po, hindi naman kasi trabaho ng COMELEC na pag-aralan kung totoo yung mga dokumento na ibinibigay sa kanila. So ngayon, napatunayan na po na ng NBI, NBI po nakatuklas niyan na si Mayor ang Alice Guo at saka yung Guo Ping ay iisa. Kaya pinag-aaralan na po. Baka mamaya marami na rin ganyan, Baka marami na rin sa Pilipinas ang ginagamit din yung pangalan. Yan dapat ang isa sa mga mandato ng COMELEC. Okay, magandang araw Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila. Live na rin tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at live din tayo sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, live din tayo sa Aliw Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapag-ulat, tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda
Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, kasabay ng kaliwat ka ng price increases sa krudo at iba pang mga produkto, lalo ng pagkain. Kalbaryo na naman ang sumalubong sa mga consumer ngayong unang araw ng Hulyo. Ito'y dahil epektibo na simula kanina ang panibagong dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Oh, yung bukas, iba no, yung gasolina. Yung LPG ngayon na. Oh. Buhay naman yung nagpatupad kaninang alas 12:01 ng hating gabi ang Petron ng dagdag 55 centavos kada kilo ng LPG na sinundan ng Solain kaninang alas 6 ng umaga. Una nang inihayag ng LPG Marketers Association o LPGMA na ang paggalaw ng presyo ay sumasalamin sa international contract prices ng LPG para sa buwan ng Hulyo. Kabilang si tinukoy na dahilan ng LPG o ni LPGMA President at Regasco President Arnel T. ang nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East, partikular ang digmaan sa Gaza. Ronda Pilipinas. Samantala, nilinaw ng Toll Regulatory Board o TRB na hindi magpapatupad ng taas tingil sa Manila-Cavite Toll Expressway o Cavitex sa oras na matapos ang 30 araw na toll holiday sa nasabing buwan. O baka may pupuntahan kayo sa Cavite, dadaan kayo ng Cavitex, walang bayad sa toll ngayon ha. O pupunta kayo ng Tagaytay, punta kayo doon, walang bayad. Sagot ko kayo. Sa panayan ng DWIZ, sinabi ni TRB spokesperson Julius Corpus na matatagalan pang magpatupad ng taasingil sa toll sa mga expressway dahil daraan muna ito sa masusing pag-aaral bago ipatupad. Matatandang inaprobahan ng TRB ang isang buwang libreng toll sa Cavitex matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng rekomendasyon ng Philippine Reclamation Authority bilang bunga sa proyektong private-public partnership projects Cavitex Infrastructure Corporation at Metro Pacific Tollways Corporation. Itong binanggit ninyong baka may mga mga susunod na May bawi, adjustment na parating baka may bawi. na napakabilis o bawi na binabanggit ninyo. Palagay ko yung bawi na sinasabi niyo matagal pa na nilang pakikinabangan ng makakamtan. Hindi ho sa lalong madaling panahon. Ay, sana At kung naman. meron man po tayong papatupad na panibagong adjustment dito sa Manila Cavite Toll Expressway ay dadaan po muli yan sa mabusising pag-aaral at pag-review at evaluation ng ating tanggapan bago man lang Samantala, binigyang diin ng tagapagsalita na patuloy pa rin nilang pinag-aaralan ang pagpapatupad ng Unified RFID sa mga expressway. Ang tagal naman pag-aralan yan. Ang tagal-tagal nyo na nag-aaral dyan ah. Sir Julius, pambira, ang tagal na natin pinag-usapan yan ah. Hanggang ngayon pinag-aaralan nyo pa rin matapos na makitaan ang problema sa sistema nito. Mga darating na araw ay magkakaroon po tayo ng update muli ukol sa project na to. Sapagkat ang pagnanais po natin noong mga nakaraang panahon ay nung mga nakaraang tatalakay natin dito ang targeted implementation date po sana tama kayo July. Subalit may mga nakita pong mga issues na kailangan ayusin. Bagat hindi naman po siguro kagad-gandang ipatupad ang isang napakalaking proyekto na hindi pa talagang handa. Kaya't magkakaroon po tayo ng announcement dyan this coming days. So ba, medyo extend pa at kailan at kung ano pa yung mga pangangailangan. Parang ang tagal ng pinag-aaralan yung Unified na yan, Sir Julius ah. Ha? Parang dalagat pa si Hias nung pinag-usapan natin yan. Ang tagal na eh. Diba? Akala ko nga nung last Holy Week eh. Tapos nung Pasko. O ngayon lumampas na naman ng isa pang Holy Week. Ang bihira, oh. Tagal naman. Oh, kasi mga... never mind. Ang tinig ni TRB spokesperson Julius Corpus sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Pwede ba pagkatapos nyo mag-aral kami magbibigay ng grade nyo? Ay, nako, tanggap tayo ng isang report. Pagkakadawit ng isang dating cabinet official sa illegal pogo, nakakaalarma ayon sa isang senador. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Nakakabahala ang pagkakasangkot ng isang dating cabinet official sa iligal na pogo.
Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, patunay ito na may mga matataas na opisyal ng pamahalaan ang sangkot sa Pogo. Dapat anya isiwalat ng PAGCOR lahat ng impormasyon at iba pang personalidad na sangkot sa iligal na Pogo para makatulong sa mga ginagawang investigasyon ukol dito. Iginiit ni Gatchalian na dapat papanagutin ng mga opisyal ng pamahalaan na dawit sa mga iligal at kriminal na aktibidad ng Pogo. Pinagkakatiwalaan anya ng publiko ang namumuno sa bansa ng may integridad kaya may responsibilidad sila na magpakita ng tuwid at tamang asal. Ang anuman anyang paglabag sa batas mula sa kanilang hanay ay isang pagtataksil sa tiwala ng bayan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Doon sa mga bumabatikos kay Sir Altengo, yung sinasabi, ano na raw, wag na raw i-blind item, ay hindi ho ganun kadali yun. Oo. Ay baka mamaya pag binulgar niya yung pangalan, umalis. Paano? Saan pupunta yung mga investigasyon? Siguro, ang dapat gawin ng PAGCOR, humingi ng executive session. Kasi mahirap ibulgar yung pangalan. Oo, baka umalis. Oo. Kaya talaga, kahit na dating politiko, dating cabinet secretary yan, o cabinet official, dapat nandun pa rin sa pag-iingat ng proseso. Oo. Sige, teka muna. Alamin muna natin, ano ba tong weather natin? Uulan ba araw? Ngayon, makulimlim. Kanina, nakakita ako ng araw. Alamin na natin ang ating live weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Siya. Alamin na natin sa taong winawasak yung plano natin. Every time na magre-report, ha? Alamin natin ang live report ni Daryl Justin. Daryl, ano magiging weather? Go! Ay, makulimlim na umaga Pilipinas. Yun na nga, makulimlim na umaga po ang sasalubong sa atin sa buong maghapon na itong aking weather report dahil dalawang weather system ang kasulukuyang umiiral po sa ating bansa. Dalawa yan, Dennis. Ang una, easterlies. Ito yung hangin mula sa dagat Pasipiko na kasalukuyang nakakapekto sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, partikular na sa Eastern Visayas, Bicol Region, lalawigan ng Quezon at Aurora. Sa mga nabanggit na lugar, asahan po ang mainit at malinsang ang panahon sa umaga at tanghali, ngunit susungit ang panahon sa bandang hapon o gabi. Umiiral din, ito yung pangalawang weather system, ha? Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Umiiral yan sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Davao Occidental, kaya maulang panahon ang asahan sa araw na ito dun sa mga nabanggit na lugar. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, isolated rain showers at thunderstorms tayo katulad ng naranasan kahapon at kagabi. Dun sa mga lumabas, alam ninyo maulan dahil nung bandang alas 2 onwards, tuloy-tuloy mga pag-ulan natin. Dulot naman yan ng localized thunderstorms. Wala pa naman nakikita ang bagong low pressure area o tropical cyclone na pag-asa sa ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Pero patuloy pa rin ang aming paalala na magiging mahanda sa mga pag-ulan sa hapon o gabi, kaya at mainam na magdala pa rin. Hindi magbaon dahil ang baon kinakain. Ang dinadala gamit ng payong at kapote. Sumikat ang araw kanina sa ganap na alas 5:31 ng umaga at lulubog ito mamayang alas 6:29 ng gabi. Kaya yung mga may plano ngayon dyan, gaya ko mamaya Dennis, may plano kami kasi first birthday ngayon ng pamangkin ko. Yun. Maria Danica Isabela Balagtas. Yun. Ako Ako wala. Wala? Wala. Kain na lang tayo mamaya. Kasama ko, nanonood yung mami daddy niya, yung sister-in-law ko, tapos yung parents ko, kanyang lola, nanonood sa atin yan. Yung balot namin, mami, daddy, yung balot namin para bukas, antayin namin yan. Balot daw sa buffet. Sa buffet ba? So, hindi ko alam doon sa mga magulang, mukhang buffet ata papakain. Basta wag kayo magpapahuli. Hindi talaga. Kailangan maging malusog buong araw, buong linggo. Ang tabayanan na aking susunod na weather report at updates mamaya sa Balitang Bayan, alas 12 hanggang 1:00 po ng tanghali. At sa ngayon, yan muna ang aking weather report. Whether you like it or not, makulimlim po. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, tumaas ang inutang ng Pilipinas noong Mayo. Batay ito sa datos ng Bureau of Treasury sa gitna ng pagtaas ng external debt o pagkakautang sa labas ng bansa.
dahil sa pag-i-issue ng dollar bond. Ayon sa BTR, umabot na sa 259.334 billion pesos ang gross borrowing ng gobyerno noong Mayo. Mas mataas ito ng 76.7% kumpara sa naitalang 146.783 billion pesos kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ronda Pilipinas. Samantala, posibleng manatili ang inflation ng Pilipinas sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 2 hanggang 4% noong nakaraang buwan. Batay sa taya ng 14 na analyst, marami-raming analyst ito maring sumampa sa 3.9% ang Consumer Price Index para sa June. Paliwanag ni economist sa Sarah Tan ng Moody's Analytics, ito'y dahil lumupa na ang pagtaas ng mga bilihin noong mga nakaraang buwan sa pagtatapos ng rurok ng dry spell. Kapag nagkataon, magiging 3.9% din ang inflation ng Hunyo katulad noong Abril at mas mababa ito kesa sa nananatiling o naitalang 5.4% kaparehong buwan noong last year. Nakatangdang ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang inflation ng nakaraang buwan sa Friday o Biyernes. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tagad tayo ng report. Pagsasabatas ng libreng college entrance exam sa mga kwalipikadong mag-aaral, pinapurihan ni Speaker Romualdez. Okay yan. Ako, go ka dyan. Go, go, go. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsasabatas ng libreng entrance examination para sa mga kwalipikadong mag-aaral na nais pumasok at makapag-aral sa mga pribadong kolehiyo. Ito'y matapos ratipikahan ng Kamara at Senado ang panukalang batas noong Mayo at naging isang batas makalipas ang 30 araw. Layon ng batas na mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong mag-aaral na mayroong pinansyal na limitasyon para makakuha ng pagsusulit sa mga pribadong kolehiyo. Umaasa ang mambabatas na sa pamamagitan ng naturang hakbang, mabibigyan ng patas na oportunidad sa edukasyon ang lahat ng mga Pilipino. Nakapaloob sa nasabing batas na lahat ng mga estudyanteng nagpakita ng malaking potensyal sa akademiko pero walang pambayad sa examination fee ay malilibre sa mga pribadong college school. Inaasahan naman na libu-libong mag-aaral ang mabibigyan ng libreng pagsusulit sa bansa. Kumpiyansa ang pinuno ng Kamara na ang pagsasabatas ng bagong panukala ay magiging daan para sa mas inklusibo at patas na sistema ng edukasyon sa bansa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. LGU pinagkalooban, LGU ha? Oo, Local Government Unit, LGU, pinagkalooban ng tig 50,000 pesos cash ang mga mangingisdang nakarecover ng pake-paketeng shabu sa karagatan sa Ilocos Sur. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel, go! Tumanggap ng tig 50,000 piso na cash ang 12 mangingisda na voluntaryong nagsuko ng mga ilegal na droga na kanilang nakuha sa karagatan ng Ilocos Sur kamakailan mula ang babuyang ito sa Ilocos Sur Provincial Government sa ginanap na simpleng seremonya. Pinangunahan ni Ilocos Sur Governor Jerry Singson ang pagbibigay pagkilala sa mga mangingisda. Present din sa seremonya sina Philippine Drug Enforcement Group o PIDEA Regional Director Joel Plaza, PIDEA Ilocos Sur Chief Norina Bautista at Ilocos Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Darnel Dulnuan. Una na nga napaulat na pumapalo sa 80 kilos ng shabu ang na-recover sa karagatang sakop ng Ilocos Sur na may street value na aabot sa mahigit kalahating bilyong piso. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, mahigit isang linggo na matapos magsumite ng resignation bilang DepEd Secretary, Uniteam may pag-asa pa bang mabuhay sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Narito
ang isang siyasat sa special report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Kamakailan lamang ay nagbitiw na sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte matapos ang mahigit 2 taon sa unit team na naging daan upang maluklok sa Malacanang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Duterte. Tuluyan ng bumitaw si VP Inday. Sa kanyang talumpati, inanunsyo ni Vice President Duterte ang kanyang irrevocable resignation bilang kalihim ng Department of Education. Gayunman, hindi binanggit ng pangalawang Pangulo ang dahilan ng kanyang paglisan sa kagawaran. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Sheloy Garafil na tinanggap na ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw ni VP Inday, epektibo Hulyo 19. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng pagbibitiw ng pangalawang Pangulo sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Kabilang sa mga unang nagpahayag ng suporta kay VP Inday si Senador Ronald Bato de la Rosa, isa sa pinakamalapit na kaalyado ng pamilya Duterte na aminadong nalungkot at nagulat. Sa ngayon, wala mo tayo nasabing officially naging opposition na itong Duterte. Meron lang silang mga hindi pagkaintindihan, meron lang siguro mga disagreements, pero whatever happens, I am always here para malaking utang ko sa mga Duterte. Hindi ako pwedeng lalayo sa kanila. Hindi ako naging bato kung walang digong Duterte. Para naman kay Presidential Sister Senator Amy Marcos na isa rin sa masugid na taga-suporta at kaalyado ng pamilyang Duterte, nanindigan itong hindi matitinag ang kanyang solidong suporta kay VP Inday. Sa kabila ng pagkala sa gabinete ni PBBM at kahit ikinagulat ang pangyayari, naniniwala si Senador Sherwin Gatchalian na hindi pa naman nabubuwag ang kanilang unity team. Wala na yung unity team. I'm part of the unity team kasi 'di ba last 2022 I ran under the unity team ticket. Hindi pa naman namin napag-uusapan kung as a unity team ano yung direction ng unity team, no? After the election, very loose yung amin pag-uusap. So tingin ko maaga pa para sabihin kung ano yung magiging kalalabasan ng unity team. Pero ano nga ba talaga ang maaring nagtulak sa pangalawang Pangulo na kumalas sa official family ng punong ehekutibo? Naniniwala ang political analyst na si Ronald Llamas na isa sa mga rason ang mga batikos ng mga kaanak ni Vice President Duterte. Kabilang ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte kay Pangulong Marcos. Noon pa niya dapat nagbitiw si VP Inday, lalo't inamin na nito noong araw ng kalayaan na binuo lamang ang unity team para sa kanilang kandidatura noong 2022 national elections. Kanyang mga kaalyado, yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga kaibigan ay todo yung banat sa kanyang boss sa presidente. At siya mismo ay marami ng mga policy differences sa kanyang sariling boss. Siya yung pinakamalaki ang departamento na pinamumunuan, yung Department of Education. So, untenable na yung ganong klaseng sitwasyon. At hindi lang ito simpleng pagbatikos sobrang antagonistic na yung kanyang mga kaalyado at kamag-anak ay gusto pabagsakin yung kanyang boss. No? Ito ay long overdue na.
Siya mismo ang nagsabi last Independence Day, June 12, na yung kanilang unit team ay nagtapos na as early as 2022 after nung election. So, ano yung ginagawa niya sa official family? Hindi naman kumbinsido si Llamas sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si VP Inday na ang magiging muka ng oposisyon. Sinungalingan na sinasabi si ex-human rights lawyer Harry Roque, baka isa to dun sa kakaunti na totoo. Na talagang yung pag-resign niya ay, ang objective ay para linawin na siya na yung leader ng Duterte opposition. Not the opposition, dahil meron namang ibang opposition na mas tunay yung pagiging opposition. Kaya ang tawag ko sa kanila, the Duterte opposition. No? Naging opposition sila dahil sila ay itinaboy dun sa ruling coalition, dun sa administrasyon. So yun naman ang dahilan kung ba't sila naging opposition. So malamang yun na yung direksyon ni Vice President Sara para hindi na tuluyang malito yung kanilang base. Samantala, naniniwala ang siyasat team na patikim pa lamang ng malasirko at animoy teleseryeng takbo ng politika ang mga kaganapang nasasaksihan ng sambayan ng Pilipino. Halos isang taon bago ang 2025 midterm elections. Hindi na rin bago ang mga senaryo ng pag-aalsa balutan ng mga miyembro sa kanilang partido at pagbalimbing ng iba pang kandidato sa kanilang grupo habang papalapit ang halalan. Ano man ang kahinatnan ng tagpong ito sa kabanata ng politika sa bansa, sa Oktubre pa mababatid kung tunay bang may unity team pa o wala na. Sa sandaling maghain na ng Certificate of Candidacy ang mga posibleng kandidato. Magkagayon man, taong bayan pa rin ang huhusga at pipili ng kani-kanilang leader pagsapit ng midterm election sa Mayo ng susunod na taon. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Eleksyon na ba? Yan ang tanong. Eleksyon na ba? Baka. Baka. Pwede. Pwede. Teka muna. Kumusta kayo mga kaastig? Isang panibagong araw na naman ang gagawin nating mas exciting at astig na astig kasama ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Palagi tayong updated sa mga latest scores at results ng mga inaabangan mong laro worldwide. Kagaya ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. O ha? Bukod dyan, pwede mo nang mapanood ng mga live na games na yan sa Arena Plus, ang inyong favorite local and international sports gamit ang web-based doon sa website mismo o kaya pwede kayong pumunta doon mismo sa mobile app o hindi mo na kailangan lumabas pa. Saan ka pa? Yon. Plus, i-level up mo ang gaming experience mo kasama ang mga endorsers na sina Scotty Thompson ng Barangay Ginebra San Miguel at Pinoy Pride Jordan Clarkson ng Utah Jazz. Kaya naman, what are you waiting for mga kastig? Download Arena Plus app na sa App Store at manood sa arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Remember ha? Gaming is only for 21 years old and above. Tandaan, keep it fun, game responsibly! Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 33 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at ngayon tanggap tayo ng report. Ammonia leak mula sa isang ice plant sa Los Baños, Laguna. Ikinatakot ng mga residente. Alamin natin ang report ni Arman Gambe. Kuya Arman, go!
Ilang residente dito sa Los Baños, Laguna ang sinugod sa ospital kahapon matapos na tumagas ang ammonia mula sa isang ice plant sa barangay Batong Malaki na nasabing bayan. Ayon sa pahayag ng mga opisyal ng barangay Batong Malaki, marami sa mga biktima nakaranas ng pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng ulo makalangapang amoy ng ammonia. Umabot ng halos 2 kilometro ang layo ng ammonia na ikinatakot ng napakaraming residente ng bayan ng Los Baños. Mabilis naman na kontrol ng Los Baños Bureau of Fire ang nabanggit na pagtagas. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impila may todo lakas. DWI, di nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, bahagyang sumirit ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa ilang pamilyan sa Metro Manila sa bansa. Ayon sa mga nagtitinda sa Agora Public Market, dyan po sa may San Juan. San Juan, ha? Tumaas sa 220 pesos ang presyo ng kada kilo ng manok na mula sa 190 pesos. Wow, halos 30 pesos naman ang tinaas ang presyo ng kada kilo ng kasim na baboy dahilan upang umakyat na sa 350 pesos habang nasa 390 pesos naman ang liempo. Nananatiling naman sa 300 pesos ang kada kilo ng luya. 120 pesos ang kada kilo ng patatas at 150 pesos ang kada kilo ng bawang. Grabe! Sumirit din sa 200 pesos hanggang 285 pesos ang kada tray ng itlog. Ronda Pilipinas. Kaya daw tumaas ang presyo ng itlog dahil ang mahal ng feeds. Akala ko pagka bakasyon mura ang itlog. Di ba parang oversupply ang dapat ng itlog dahil walang pasok. Dahil bakasyon ng mga bata yung pala tumaas dahil tumaas daw yung tumaas yung presyo ng feeds. Nagchichi. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Maraming ambisyoso at inggitero ang gumagatong at naninira. Kaya't nagkaroon ng hidwaan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ang inamin ni Senator Amy Marcos nang tanungin kung merong misunderstanding ang dalawang leader na bumuo ng unity team. Ayon sa senador, labis niyang ikinalungkot ang pagbibitiw ni VP Inday sa gabinete ni Pangulong Marcos. Gayunman, naintindihan niya ang pangalawang Pangulo dahil nakita niyang grabe ang pagtitiis nito sa mga upak at banat sa kanya. Inamin din ng mambabatas na hindi niya alam kung anong nangyari ngayon anong mangyayari ngayong buwag na ang unity team na dati niyang ipinagdasal para sa solidong mapagtuunan ang mga problema ng bansa gaya ng mga mahal na bilihin. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang live report. Meron tayong update sa rally ng mga militanteng grupo ng magsasaka. Alamin natin ang latest mula dyan kay Patrol 5, Aya Yupanco. Kuya Aya, ano na nangyari? Pinamumunahan ng kilusang mabubukit ng Pilipinas ang isang rally na isinasagawa ngayon dito sa kanto ng lugar ng Bustillos, sapagkat dito pa lamang ay hinarang na sila ng mga kagawad ng Manila Police District na dapat ang original na plano nila ay sa Mendiola. Sa Mendiola sana sila magsasagawa ng rally. At kasama ng grupong ito, yung iba-ibang mga kaalyado nila, katulad nitong yung Amihan, Pambansang Federasyon ng Kababaihang Magbubukid, na kasamang naririto at sa kanilang pahayag sa ikalawang taon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kababaihang magsasaka nagprotesta laban sa mataas na presyo ng bigas, kawalang lupa, at madalas kong mabasa ito neoliberal na patakaran. Yan ang mga kadahilanan. At sila ay patuloy na lamang sa kanilang sinasagawang programa dito sa kanto ng Kuya Aya, bakit hinalang ng pulis? Wala daw permit? Wala Wala, no? Wala, oo. Ayaw na pa buti na ayaw na pa buti ng Malacanang. Kaya
dito na lamang sila sa kantong ito at naharangan nila yung isang bus terminal dito. Naku. Isang bus terminal, ano kaya? Gold Trans Tours. Oo. Yan ang naharangan. Pero yung flow ng traffic naman sa haba ng Ligarda, kung galing ka rito sa Mendiola, patungo ng Nagtahan, ng Santa Mesa, as usual, kahit na walang rally, matraffic. Kahit walang rally, matraffic naman. Pero hindi naman nagkakagulo. Nag-uusap naman yung magkabilang panig, Kuya Aya. Hindi naman. Very good. Hindi naman eh. Nakikita ko dito si tagal kong hindi na nakakahalubilo ito. Sino yan? Si dating representative Teddy Casino. Si Teddy Casino. Papatay ko nga lang ito. Tagal kong hindi naririnig ito. Oo nga, ako rin eh. Tagal ko. Hindi ko naririnig. Oo. Si dating representative Teddy Casino. Oo. Like tayo sa DWIC. Nami-miss namin yung boses mo. Kumusta ka na? Ayos naman, dito pa rin. Kasama natin itong mga magsasaka natin ngayon sa kapangingisda na naniningil sa second anniversary ng rehimeng ng gobyernong Marcos. Yung aming anchor, si Dennis Antinor. Dennis! Hello, magandang umaga po sa iyo. Oo, Kong, namimiss na kita. Ano ba ang mga sinasabi ng mga kababayan natin na mga magsasaka sa iyo, Kong? Alam mo, masama loob ng mga magsasaka dito. Kasi akala nila, kaibigan nila si Bongbong Marcos hindi man lang sila nakalapit sa Mendiola. Pero very legitimate ang mga issue nila Una na, yung sitwasyon ng agrikultura natin ngayon, talagang napakasaklap ng mga kwento ng mga magsasaka dito. Hindi katakataka yung 20 pesos na rice, talagang hindi natin makita dahil yung mga sakahan mismo nila, hirap na hirap sila. Kulang na kulang sa suporta, tapos dinadagsan ng mga imported na bigas. Kaya hirap na hirap yung mga magsasaka natin at marami silang hinaing sa gobyerno. Paano yan, Kong? Naharang yata ng MPD. Ano na ho ang plano ng grupo? Ay, yun na nga nagpo-program na dito kanina pa para magpahayag yung iba't ibang mga speaker. Yung iba dito, galing pang Laguna, may galing Bulacan, may galing Pangasinan pa nga dito Lalayo. Kaya tinuloy na ho ang programa kahit dito sa kung saan kami hinarang. Yun. Okay, maraming salamat, Kong. Mag-ingat po kayo. Alright, salamat. Salamat. Salamat dating congressman, Teddy Casino. Yes. Sabi niya, Kuya Aya, nasa kalsada ka pa rin. Ganun talaga. Oo. May usapan kami nung araw pa. Sabi ko, hanggat hindi ka pa senador, makikita mo ako sa lansangan. Yun. Oo. Ayos. Mga kabiruan ko naman kasi ito. Kabait naman niya si Kong. Salamat. Yan ang ating report. Ito is Patrol number 5. Ayaw yung Pangko Nagulat, Implemento del Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Yeah, nice to hear from you, Kong. Teka muna, tayo'y mangungumusta at merong fiesta sa isang lugar. Ito sa tanang mga taga-tagum Davao del Norte diha, mayad na kabuntagon sa pagsinaya sa inyuang ika-57 na kaadlawon ng Davao del Norte at malipayong pagsaulog sa Kadagayaan Festival. Yan. Ulit. Kadagayaan Festival. Yun. O sa mga nahihirapang mag-isip, ano po, nang ihahanda sa paparating yung mga celebrations, Siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones at ang inyong mga bisita sa Komeya. Mapa-anniversary po yan, birthdays, o kaya mga simpleng merienda, o kaya mga fiesta. Tiyak na mabubusog ang buong pamilya sa Komeya Bihon, Komeya Palabok at Komeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang pamilya. Ibig kong sabihon, Komeya 3Q Bihon ay masarap talaga. Ronda Pilipinas. Bati tayo sa lahat ng mga nasa opisina ngayon. Sa mga nasa opisina ngayon at nagkakape. Ay baka kayo nagkakape, hindi healthy ang binabanatan yung kape, ito. Doon sa mga coffee lover na nasa opisina ngayon, merong
MX3 Coffee Mix para sa iyo, sa mga mahiling magkape. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa yan. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at hindi nakakataas ng BP o yung blood pressure. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Bumili ka na at sumugod ka na sa mga leading drugstores nationwide. Yan ha, nationwide, buong Pilipinas. O kaya bumisita lang sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yon! Oras natin sa buong Pilipinas, 10 minuto pa. Labing-isang minuto pa bago maging 11 in the morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Magandang araw muna sa lahat ng mga nasa PCSO, sa lahat ng mga nasa opisina ng PCSO sa buong Pilipinas. Uy, kailangan magtulungan po ang mga Pilipino dahil lahat ay nakikinabang sa pagtutulungan. Ito maganda. Narito ang isang PCSO special report. Patuloy at hindi uurong sa pagtulong ang PCSO. Yan ang matagal lang pinatunayan ng ahensya. At ayon sa PCSO, nalalapit na rin ang Charity Summit at National Day of Charity. Yung Charity Summit namin is scheduled September 5, which is the international celebration of charity. Kaya nga ako nakaisip, Yun anong nga, local GM, counterpart oo. natin? Oo. So that was the creation of PCSO October 30. October 30. So yun na naman ang ating counterpart doon. Kaya ang PCSO doon sa proclamation is the lead agency to formulate activities to celebrate this day. Yun naman ng Foundation Day na. Kaya papasalamat sa Pangulo at na-recognize na yung ganong function ng PCSO, which sabi ko nga, pag natulungan natin mga kabayan natin, lahat tayo makikinabang. Layunin ng event na ito at ng PCSO na maging normal ang pagtutulungan ng bawat Pilipino. At nagpapasalamat ang General Manager ng PCSO na si Mr. Mel Robles sa mga kababayan natin na patuloy na tumatangkilik sa mga laro ng ahensya. Well, maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik at kahit na medyo may mga ingay, I think napatunayan naman natin na we uphold the integrity of the games. We have international certification bodies. We have the ISO, we have the World Lottery Association, and recently nga, the ICT gave a passing mark sa amin on the vulnerability test namin, no? So there is no more reason to be distracted by the noise, no? And for after all, sabi nga namin sa bawat taya may kawang gawa. And that is true. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala, NBA superstar LeBron James desididong i-renew ang kontrata sa Los Angeles Lakers. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Hindi pa tapos ang pag-arangkada ni NBA megastar LeBron James. Ito'y matapos niyang i-opt out o hindi kunin ang $51.4 million contract ng Los Angeles Lakers para sa susunod na season. Ngunit, desidido ang number 1 player sa NBA's all-time leading score list na pumirma ng bagong kontrata sa nasabing koponan. Hindi pa ibinabahagi ang ibang detalye gaya ng salary per year at kung gaano kahaba ang kontratang pipirmahan ni James sa Lakers. Pero malaking factor ang kanyang pananatili sa Lakers sa kadahilan ng kakadraft lang ng Lakers sa kanyang anak na si Bronny. Kinuha si Bronny ng Lakers bilang second round pick, 55th pick naman ang katumbas sa kabuuang draft. Mainit rin ang trade at free agency rumors sa mga kilalang pangalan gaya nila Klay Thompson at Paul George kung saan top prospect sila na ma-sign ng Lakers.
That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day, ang bawat karanasan ay may aral na dapat nating tandaan. Oh, 'di ba? Ang mga successful na tao ngayon sa ating buhay mas matindi ang pinagdaanan nila, mas matindi ang leksyon na natutunan nila. 'Yon. Tingnan nyo ito yung mga tao hindi nag-give up, At tinandaan nila, hindi yung kadramahan ng buhay nila. Ang tinandaan nila, yung lesson na natutunan nila during problema. May mga tao kasing nandun parang hindi na nakamove on, na malungkot na buhay nila. Pero may mga taong nag-move on dahil choice nila yon. Kaya yon, habang tumitindi ang problema, mas tumitindi ang lesson. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Ayan. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.